Magandang araw mga tagbok. So ito na yung part 4 natin. Magawa ng sopa gamit ang mga scrap na kahoy. So last time nag grinder tayo. Ngayon ay i-assemble natin mga katagbok. So gumamit pala tayo ng white glue na pandikit mga katagbok. So sa part na ito ay gumamit na tayo ng bar clamp para pihitin para maglapat ang mga pisa. Tapos papako natin. So pukpok lang mga katagbok. Tapos gumamit tayo ng punso ng tawag sa amin para ibaon yung ulo ng pako. Tapos tapalan natin para hindi na makita yung pako. Tapalan, pwedeng epoxy, pwede yung white glue. Lagyan natin ng dust ng kahoy. So, unang pisa, tapos na. So, sa parting sandalan pala ito, yung design niya. Simple lang yung design natin mga tagbok. Kasi yung mga scrap natin 2x3 lang. So, pupili tayo ng design na magagamit yung mga 2x3 na kahoy natin na scrap. So, excited na akong umupo sa gawa nating sopa mga katagbok. Ayos na yung pangalawa. Ito naman yung mahabang parte ng sandalan sa may baba. So, lagyan natin ng white glue. Huwag natin kalimutan. Huwag lang natin iasa sa pako yung tibay niya mga katagbok. So lagyan natin ng pandikit. Kasi lumuluwag yung pako habang tumatagal. So, ito naman yung parte sa taas ng sandalan natin. Sipat pa natin kung tuwid ba talaga. So, ayun, okay na. Pasok na pasok. Gamit tayo ng bar clamp. So, yung bar clamp natin, hindi masyadong mahaba. Pako na ulit. So, tigda dalawang pako mga katagbok bawat dowel. Yung nilagay ko. Yung gamit pala nating pako ay number 2. Yung haba. Biton talaga. Para maglapat talaga ang dalawang parte ng kahoy natin. Maganda sa design ng mga tagbok ay matibay yung sopa natin. Kasi malalaki yung pisa, 2x3. Simple lang tingnan pero ayos din. Nasiserve naman yung purpose niya para upuan lang naman. So, nilapat natin yung paa na mahaba sa likuran na parte. So, sinukat natin, masyadong mataas yung dowel. Kaya nilagay natin para iksihan. So, subok ulit. Kabila naman. Mahaba rin. Puputulan rin natin.
Gamit tayo ng barcode ulit para ihit. So, doon na tayo sa design. Kumapit kasi mababa lang yung bar clamp natin. So, kahit blender lang at saka matilyo yung mga gamit mo mga katagbo, pwede ka pa rin makagawa ng furniture. Basic na yan, planer at saka grinder at router. Pwede na yan para makagawa ka ng furniture. So, para dito, sinukat natin yung mahabang sanipa sa pangharap na paa. Pinasok natin yung lapatanan ng kamay at saka yung sanipa niya. Lagay na tayo, ayos na, lagay na tayo ng white glue sa dawit at saka sa butas niya. Sa kanang bahagi. Maganda pag nagdi-DIY ka mga katagbo, nakakasave ka sa labor. So, ang problemahin mo na lang yung materialis na lang. Siyempre yung materialis natin libre naman kasi scrap. So, dito sa part na to, tatlong pako yung pinapako natin para matibay talaga. Kasi yan yung nagdugtong sa pangharap na paa at saka sa likod na paa sa may part ng sandalan. So, nag-grinder tayo sa lumabas na pako. Dahil pwede yung makasugat kapag nahawakan natin. Kasi matalas. White glue. So, pinasok natin yung sanipa. Gilid. Ito naman yung para sa kamay. Or arms niya. Arms ng ating upuan. Ipasok na pasok. Isabay na natin sa pagpasok yung mahaba na sanipa. Sa harap. Medyo nahihirapan ako sa part na ito mga katagbo kasi medyo mabigat na yung ginagawa natin. So, pako, tapos pinunson para bumaon yung ulo.
Pagkatapos niya mga tagbok, yung sa harap na sanipa naman, yung ipapako natin para tapos na. Sa harap ng sanipa, hindi na tayo gumamit ng bar clamp kasi hindi aabot. Pinihit ko na lang para magdugtong yung dalawa, maglapit. So, tapos na mga katagbok. So, abangan na natin yung part 5 natin. Lalagyan na natin ng sahig yung upuan natin para makaupo na tayo. Maraming salamat sa panood mga katagbok. Paalam.